Abay, napakasarap naman pala talaga ng ganitong klase ng luto ng pusit. Tara magluto tayo mga kaporpol. Lutuin natin ang ginataang pusit. Kadalasan kasi ang ginagawa ko lamang sa pusit ay kung hindi adobo ay iniihaw ko na lang siya kasi minsan tamad ako for today's video. So dito nga pala gumamit ako ng coconut cream or milk na nasa lata kasi walang nabibili dito yung mga kinakayod pa na nyog tapos pipigain mo. So kadalasan nasa lata. Ang ginawa ko nga pala dito, 'di ba ang normal na ginagawa natin kapag nagagata tayo ay pinaghahalo-halo na natin lahat yung sibuyas, kamatis, luya, yung mga ganun, at saka yung gata. Pero ako po kasi mahilig akong maggisa kasi mas gusto ko na lumabas yung flavor ng aking mga igigisa na sibuyas, bawang at luya. Nagdagdag pala ako ng kamatis dito dahil nakalimutan ko ang isama sa video. So hintay lang natin siyang kumulo ng kumulo hanggang mag-reduce ng kaunti yung kanyang gata at ayan ilalagay na natin yung ating talong at saka yung ating malunggay. O di ba ang daming malunggay? Nilagyan ko rin ito ng siling haba. So dito ko mapapansin niyo wala pa yung pusit, di ba? Ang ginawa ko kasi, ginisa ko muna ng bahagya yung pusit at tinabi ko. Tapos eto na siya ngayon, saka ko siya ihahalo dito sa ating gata para hindi siya ma-overcook at hindi siya magtubig. Kasi di ba ang pusit ay nagtutubig. So kapag nilagyan natin siya kagad kasama ng gata, magtutubig din po yung ating gata. So ayan, luto na ang ating ginataang pusit na may talong at malunggay. Ay napaka-creamy ng gata at napakasarap. At sobrang lambot din ng ating squid at hindi siya overcook. Try nyo din ito mga ka-purple, napakasimple lang. Sana inyong nagustuhan. Bye!